Kaya umayos ka. Sorry po, sabi niyo po na kung hindi ka magtitiwala, so you're going to hell, suffering eternal punishment, awaiting from the presence of God. Kung wala ka sa ating Panginoon Kristo, meron ka talagang dapat ikakatakot. Pero kung ikaw ay nasa ating Panginoong Kristo, you don't need to fear anything. Kaya si Amen, mga kapatid. Wala kang dapat katatakutan. Ano man ang sabihin ng mga tao sa iyo, ano man ang gagawin sa iyo ng mga tao, ano man ang tingin sa iyo ng mga tao, wala kang dapat kakatakutan. Gaano man kahirap yung mangyayari sa hinaharap leading to the coming of Christ, kahit gaano ka pa ka-powerful itong man, o gaano pa ka-powerful itong man of lawlessness, no match yan. Sabi natin, no match yan. No match yan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Can you see Amen? Sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. Palapakan po natin ang Panginoon. Walang kapangyarihan ang diablo sa buhay mo kung ikaw ay talagang nanampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Amen. So ang tanungin mo muna ngayon, hindi yung ano ang mangyayari sa mga babies na namatay, o kapag mentally incapacitated, o yung mga hindi inaabot ng gospel. Pag-usapan din po natin yan. Pero ngayon, ask yourself first, ano ang mangyayari sa iyo sa araw na yun? Ang concern natin na hindi yung mga exact details ng mga events o chronology ng mga mangyayari po sa araw na yun. Pero ikaw, sabihin mo sa katabi mo, ikaw, ano ang mangyayari sa iyo? Naririnig mo ang gospel? Do you believe the gospel with all of your heart? Si Kristo ba ang pinagtitiwalaan mong tagapagligtas? Amen. Siyempre, kung alam din natin kung ano po ang mangyayari sa mga unbelievers, this should move us to compassion and do everything na magagawa po natin para i-preach ang gospel sa kanila. Kaya si Amen, mga kapatid. At makibahagi po sa pagpalaganap ng gospel sa buong mundo. Sa discussion po na to, tungkol po sa eschatology, may pinakamalagang tanong kaysa ano ang mga mangyayari o kung kailan ito mangyayari o kung paano ito mangyayari. Mas malaga sa lahat ang sino. Sabi niya natin sino. Ang malaga sa lahat, sino ang ating Diyos na tagapagligtas? Kaya si Amen ba, mga kapatid? Ito po yung pinakamahalagang tanong. The Lord is our salvation, yes. Alam po natin yan. Pero kailangan ipaalala sa atin na siya ang pinakamahalaga sa lahat. In the beginning, God. In the end, God. He is the Alpha and Omega. So kung pagliligtas po ang pag-uusapan, kung second coming ni Kristo po ang pag-uusapan, hindi ibig sabihin na siya lang yung Savior apart from the Father and the Holy Spirit. Kaya nga ito po yung belief po natin bilang mga Pentecostals o sa Assemblies of God na we believe in Trinitarian. Amen ba? We believe in Trinitarian na meron pong tatlong persona ang ating Panginoong Diyos. Pero siya ay nag-iisang Diyos lang. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So dapat tingnan natin na mas malawak ang pagliligtas po sa atin ng Diyos. Amen? Ang Diyos Ama ang nagplano. Amen? Ang Diyos Ama ang nagplano. Plan ng kaligtasan po natin. Sabi diyan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo iniligtas po niya. Kaya si Amen ba, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka. Kaya gusto ng Panginoon na maligtas ka at makasama ka niya
doon sa buhay na walang hanggan. Ang next, ang Diyos anak, ang nagsakatuparan. Accomplish na kaligtasan po natin. Pag-ibig ng Diyos na nagtulak sa Diyos para ipadala po ang kanyang anak para sa atin. John chapter 3 verse 16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino man ang mananampalataya hindi po mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya si Amen. Ito yung sinasabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9. Inako na po ng ating Panginoong Jesus ang puot na yon. Yung eternity in Him na nararapat po sa atin ay pinagdusahan na ng ating Panginoong Jesus. Nang ialay po niya ang sarili po niya na handog sa cross para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan po natin. At tandaan din po natin ito, ang Diyos Espiritu po ang nagdapat applied ng kaligtasan po natin. Hindi automatic na dahil namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ay wala ng impyerno at wala nang magdurusa doon. Hindi naman tinanggap ng lahat ng tao ang kaligtasan. Amen? Hindi naman lahat ng tao naniwala pag sinira natin ang gospel. Hindi lahat naman ng tao ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Ang banal na Espiritu Santo ang kumilos po sa puso po natin upang mabuksan ang puso natin at kaisipan natin para tanggapin ang mensahe ng kaligtasan. Kayo si Amen ba mga kapatid? Kahit anong gawin natin sa isang tao na pag-share ng gospel, kung walang pagkilos ng banal na Espiritu, kung wala ang tulong ng banal na Espiritu, hindi po natin mababago ang puso ng isang tao at kanyang kaisipan. Kaya si Amen ba mga kapatid? Then, ang Diyos Ama, Anak, Espiritu ang titiyak na malulubos ang kaligtasan po natin. Tulong-tulong po ang tatlong persona po ng ating Panginoon Diyos para malubos ang kaligtasan po natin. Ang pag-asa natin na magpapatuloy tayong sumampalataya hanggang sa araw na malulubos ang kaligtasan natin sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man po ang mangyayari, gaano man kahirap, ay hindi nakatali sa tibay ng pananampalataya po natin. Saan nakatali? Ito po ay nakatali mismo sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kasi ano pa kayo natin ng Panginoon? So, as long as God is faithful, ibig sabihin that will be for all eternity. God cannot be unfaithful. Kayo si Amen mga kapatid? Kailanman ang ating Panginoong Diyos ay hindi naging tapat. Sabi diyan sa chapter 3 verse 3, the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Ito po ang confidence po ni Paul for him. Ito po yung maging confidence din po natin. Hindi dahil growing in faith tayo, kundi dahil laging faithful ang ating Panginoong Diyos. Palpakan po natin ang Panginoong Diyos. Glory to God. So ano po ang dapat po natin maging tugon? Ano po ang dapat po natin maging tugon? Sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, kaya nga kailangan tayo manatiling gising. Tingnan mo yung katabi mo kung gising pa siya. Napikin mo nga, baka natutulog na. Kaya nga kailangan na tayo manatiling gising. Laging handa. Sabihin mo laging handa. At malinaw ang isip at hindi tulad ng iba. According to 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, hindi literal na bawal matulog. Kailangan din magpahinga, siyempre, kasi pero ang ibig sabihin dito na pagiging gising ay yung parang watchman o guard on duty. Nakabantay ka lagi. Matyagaan ang paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo.
Hindi passive waiting, but active waiting. Meron tayong ginagawa. Sabihin mo, meron dapat tayong ginagawa. Amen? Meron dapat tayong ginagawa. Lumalaban sa kasalanan. Pinalalakas ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa haba at dami mo na mapagtitiis na kailangan naming danasin. Ang daming temptations to be preoccupied sa mga bagay sa mundong ito. Sabi ni Mark Deeper sa sermon niya sa 2 Thessalonians, I doubt that many of us struggle with being lopsided by giving too much attention to the next life. But many of us have stopped waiting like the Thessalonian Christians. We stop waiting in a number of ways. Our faith in the next life slips into faith in this one. Striving for spiritual health is replaced by striving for good stewardship of our physical bodies. Visions of God are replaced by visions of our earthly future or our children's future. The hope of heaven is replaced by the hope of the good life. Desire for our Creator God is replaced by desires for creatures. Amen? Pinagpapalit mo natin ang kalooban ng Diyos kaysa mga sariling kalooban natin. Glory to God. So ano gagawin po natin pagtugon pa? Manatili sa katotohanan. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka sa katotohanan. Kaya mahalaga maging matatag at manatili sa katotohanan. Ngayon pa nga lang ang dami nang naniwala sa mga kasinungalingan. Pagdating pa ng man of foolishness, kakalungkot kung sino pa yung mga kilala po natin na mga tao na matatalino. Diba? Yun pa sila yung madaling pong nagidisip ng mundo ngayon. Lalong kakalat ang mga pandaraya, parang marami po ang malilinlang. Katutuwaan pa ang paggawa ng masama na siya na bang ikapapahamak ng marami. According to chapter 2, verse 10 to 12. Paano po tayong hindi mapapahamak kung mananatili tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos? Sabi ni Paul, ito po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. So then, brothers and sisters, stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Stand firm and hold to the traditions you were told, whether by what we said or what we wrote. Kaya malaga na nakikinig ng sermons every Sunday. Kaya si Amen ba mga kapatid? Uma-attend ng mga equipping classes. Kaya meron po tayong CGS, meron po tayong mga tawag po natin na pagtuturo o discipleship. So nag-study sa ating mga tahanan. Nag-aaral ng Bible doctrines. Amen? Kaya nakakatuwa po kasi meron tayong mga ibang kapatira na nag-i-enroll po sa workers track kung saan magpapalawak po ng kanilang kaalaman. Amen ba? Upang magamit po sila lalo sa gawain ng Panginoon at pagpapalaganap ng gospel. Nagbabasa ng mga sound theology books. Sumalaga rin po yung pagbabasa po ng mga theology books. Huwag tayong panluloko. Sabihin mo sa tabi mo, huwag tayong panluloko. Huwag tayong panluloko sa mga maling katuruan. Ano pa ang maging response po natin? Magtrabaho mabuti. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Magtrabaho ka ng mabuti. Magtrabaho ng mabuti. Dahil sa maling paniniwala po nila, kaya ayaw na magtrabaho ng ilan po sa kanila. So, basahin po natin ang sabi po ng Apostol Pablo. Dito po sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 6 to 15. Sabi dito, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipinalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Sorry, dapat sa at ang tagatagam nagbumula kay Kristo. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinibigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa.
Hindi kami naging tamad na kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayan. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Na kami ay kasama pa ninyo, ito ang tinuro namin sa inyo, ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin mailan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay na may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, mahigpit namin inuutos sa mga taong ito na sila ay maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Sabi mo sa tabi mo, maghanap buhay ka ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya ay mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway, sa halip pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Ayun si Emil Bang